Good day mga ka-sports natin dyan. Pagkatalo nga ng Creamline Cool Smashers ay naging mainit talaga ang usapin kung bakit nga sila natalo ng kupunan nga ni Remy Palma. Ang Petrogas Angels ay isa sa mga pinakamalakas rin na team kung tutuusin, buenas lang ang iba kung kaya nananalo. Ang Creamline ay aminin man natin sa hindi, medyo bumaba ngayon ang kanilang level ng laro ng nakaraan conference. Sino ba talaga ang naging kulang dito at ano ba ang kanilang mga kakulangan kung bakit sila natalo at ngayon ay nadungisan na nga ang kanilang standing at may dalawa na silang talo. Nanganganib pa nga sila na makapasok sa semifinals dahil may dalawa pa silang malakas na team na makakalaban at ang isa ay kaya naman nilang pataubin ang next leg Chameleons. Ngunit pag-uusapan natin kung bakit nga sila natalo. Ano-ano ba ang mga dahilan? Narito na. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Pinaka-latest na standing nga natin pagdating sa PVL kung saan nga bumagsak nga ang ranking ng Creamline Cool Smashers. Nasa rank number 4 na sila kung saan may dalawa nga silang talo at ang Cherry Tigo nga at ang Petrogas ang nagpataob nga sa Creamline. Bagamat meron pa silang mga natitirang laban, subalit dalawang malalakas na team ang makakasalpukan ng Creamline. Makalusot kaya ang Creamline Cool Smashers sa PLDT at Choco Mucho at pang nangyari yan, baka bumagsak na nga ang Creamline sa semifinals. Pero ito muna ang mga dahilan kung bakit natalo sila. Number 1 na dahilan, ang ating Queen Gemma Galanza, ang ating Darna nga ay lumipad naman sa ere. Subalit nga talagang abang na abang nga siya ni Joy Dacoron, Remy Palma at madalas ngang mablock ang ating Queen Gemma Galanza. Nakakuha lamang si Gemma Galanza ng 11 puntos nga sa loob lamang ng 5th set. Grabe mga ka-sports, ibang-iba yan sa mga games noon ng ating Queen Gemma. Hindi nga makalusot-lusot ang mga spike ng ating Queen Gemma Galanza sapagkat nga ang matindi talaga ang ipinakitang blocking ng Petrogas Angels at si Gemma Galanza nga ay mukhang siya ang binantayan nga. Ito talaga ang naging gameplay talaga ng malupit na Petrogas Angels. Ang abangan nila ang ating Gemma Galanza at ma-stop nga ang kanyang pagiging scoring machine. At nangyari yan. At kitang-kita naman natin na halos 11 points ata na beses na block itong si Gemma Galanza. Grabe mga ka-sports, talagang tinrabaho talaga ni Joy Dacoron at ng mga blocking nga ng Angels na i-stop nila ang pagiging scoring machine nga ng ating Queen J. Yan ang isa sa mga naging dahilan hindi masyado nakapag-adjust nga ang ating Queen Gemma Galanza at mukhang hindi siya masyado handa dahil nga matindi talaga ang ipinakita ng Petrogas na blocking. Pangalawa sa mga naging dahilan kung bakit natalo ang Creamline, ang ating Michelle Gumabaw. Bagamat maganda talaga ang ipinakitang games nga ng ating Michelle Gumabaw at talaga nakipagpukpukan siya sa loob ng court at ang pagkakamali nga lang ay pinalitan nga ang ating Michelle Gumabaw. Hindi naging dahilan sana ng pagkatalo nila kung sumugal talaga si Coach Sherwin Meneses. Subalit nga, kita naman natin na sobrang ganda ng pagkakabalasa nga sana ni Coach kung itong si Michelle ay ibinabad na sana. Alam naman natin na medyo off nga ng mga nakaraan games itong si Tots Carlos at itong si Gemma Galanza naman ay medyo hindi nga masyado nakaka-score. Sa set 1 pa lamang ay hirap na, pero itong si Michelle Gumabaw nga ang hero nga sa kanila. Pero olats pa rin sila sapagkat ito nga si Michelle ay ibinangko. Ewan ko ba kung bakit binangko si Michelle Gumabaw. Pero kung si Michelle Gumabaw ang nasa loob ng court, sure tayo na baka may chance pa sila na manalo. Kita naman natin na si Michelle Gumabaw nga ang nakipagpukpukan ng set 1 at tumaob nga ang Petrogas sa set 1 sa score lamang na 15. Grabe diba? Mas maganda sana kung ibinabad talaga itong si Michelle Gumabaw.
Ikatlong mga dahilan mga ka-sports, si Coach Sherwin Meneses. Itinuturo nga ng karamihan ng mga netizen na si Coach Sherwin Meneses daw ang isa sa mga naging dahilan kung bakit natalo ang Creamline. Late adjustment daw kasi ang ginagawa nito. Sa isang FB page nga, nababash pa nga si Coach Sherwin Meneses at sinasabi na ipinipilit daw kasi na ipasok daw itong si Alyssa Valdez, nariyan naman daw itong si Bernadette Pons na talagang palaban daw. Kasi nga raw si Alyssa Valdez ay hindi pa ganoon kasolid ang kanyang mga spike at hindi pa bumabalik ang kanyang dating galing. Ngunit hindi naman nila sinisisi si Alyssa Valdez dahil gumana naman ang kanyang pagiging clutch queen. Sadya talagang may pagkaalat lang talaga sa pagbalasa daw di umano. Marami daw mga magagaling na nasa bench ngunit hindi ito ipinasok ni Coach Sherwin Meneses. Ipinilit niya ang kanyang mga star players kahit nga ito ay inaalat na. Yun daw ang sabi ng karamihan kung kaya nababash nga si Coach Sherwin sapagkat nga late adjustment na daw ito. Nagpapalit lang daw ito ng players kung saan nga ay medyo namamaga na nga ang kalamangan ng kalaban. Kayo ano sa tingin nyo? Isa ba si Coach Sherwin Meneses? Comment nyo naman yan sa baba. So hindi lang nga sila ang mga sinisisipan ng mga netizen kung bakit daw natalo, maging si Kyle Negrito daw ay medyo sablay pa rin daw ang kanyang mga pagkakaset at naghahabol pa daw ang kanyang mga spikers. At si Bea De Leon nga ay medyo nababash rin at sinabihan nga ng ibang netizen na medyo maalat daw di umano ito at siya daw ang alat sa Creamline. Grabe naman yung mga bashers nga, talagang sinisisi pati si Bea De Leon. Maganda naman yung ipinakitang galawan sa loob ng court ni BDL. So yan na nga mga ka-sports natin dyan ha. Yan nga ang mga naging dahilan mga ka-sports. At ano naman ang inyong masasabi kung bakit natalo ang Creamline? Pero marami rin akong nakikita sa comment section na mukhang sa venue daw na iyan, sa lugar na yan ay medyo malas daw talaga ang Creamline at madalas daw ay talunan daw silang umuuwi. Well, abangan na lang natin ang mga susunod pang laban sapagkat mayroon pa sila mas makakalaban na medyo mahina-hinang team ang Next Slide Chameleons at sure tayo na makakalusot dyan ang Creamline. So, kinakailangan talagang talunin pa nila ang dalawang malakas na team, ang PLDT at ang Choco Mucho kung gusto nilang makapasok sa semifinals. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.